Maraming salamat, Pastor, sa prelude. Tunay nga dapat tayong pasalamat sa Panginoon dahil lahat ng ating tinatangkilik ay galing sa Kanya. Dapat natin pasalamatan. Magandang gabi sa atin lahat. Ang mga narito sa bahay-simbahan at nasa kanilang mga bahay, naka-online. Magandang gabi. Sa ating pagpapatuloy, inaanyahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig at kaligtasan. Ibinigay mo ang inyong buhay upang kami ay maligtas sa kapahamakan. Salamat po sa walang hanggang buhay na aming matatamasa sa hinaharap. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Nawa maging kaaya-aya kami sa inyong harapan, Panginoon. Muli kaming sama-samang sasamba sa kataas-taasan ninyong trono. Pangunahan kami ng banal na Espiritu, bigyan ng kaunawaan. Kayo nawa ang aming maitaas at mapapurihan. Pagkaluban po ninyo ng talino't husay ang mga gaganap sa gawain. Ang mga patungo pa ritong kapatiran, inyo pong ingatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakadayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Tayo po ay umawit, I Am Resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. So glad and free, Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Read what He saith, do what He willeth, He is the living way. And so glad and free, Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. So glad and free, Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Sa papangawitin, Be Thou My Vision. Sleeping, Thy presence my light. Be Thou my wisdom, and Thou my true word. I ever with Thee, and Thou with me, Lord. Thou my
tayo po ay magkamayan, magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang Do Right. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light, so seek the right in everything you do. Do right till the stars fall, do right till the last fall, do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right one more time. Do right till the stars fall. Do right till the last fall. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right. Amen. Maaari na po kayo magsiyo po. At muli po ay magandang gabi, good evening. Yan, kamusta po kayo? Ayun. Ayan, ngayon po tayo po idadako sa ating announcements and reminders. Daily Bible Blessings, tuwing umaga po yan, Monday to Saturday, via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Ang ating midweek service and prayer meeting po, every Wednesday po, 7 p.m. Sunday worship service, nagsisimula po tayo ng 9 a.m. At ang tema po natin sa darating na Sunday, July 19, mga dakilang kababaihan. Yan po ay hango sa Matthew 28, 1 to 10. At sa Sunday din po, Adult Sunday School Class. Every Sunday po yan, 3 p.m. sa Begonia Room. At ngayong darating po na linggo po, no, ang ating leaders meeting after po yan ng Sunday School. Lord's Supper, every last Sunday of the month pa rin po yan. At ang ating each one, bring one every Sunday and Wednesday. And weekly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po. Home Bible Study sa San Mateo Rizal every Saturday. At sa Taytay Rizal din po, every Saturday mayroon tayong worship service. Ganun po, no, sa Taytay Rizal, every Tuesday merong house-to-house Bible studies and dinner fellowship. Ito naman po yung weekly activities ng Go Ye Cubao. Every Saturday, Wednesday and Saturday, meron pong Bible studies. At every Saturday, BKBC and tract distribution. And sa last Sunday of the month po, no, July 26, ang ating first time visitor Sunday. At ang reminder ng ating giving commitment, every last Sunday din po yan para po sa ating missions conference and church anniversary. Muli po tayong tumayong lahat sa papong awitin, Change My Heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the potter. You are
lahat. Ngayon po para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tawagin po natin ang ating preacher, Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Ang paksa natin pamagat, ipinagmamalaki ang Ebanghelyo. Ipinagmamalaki ang Ebanghelyo. Ito po dapat ang ating pagmalaki. Ano po? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi ang ating sarili. Ang ating sarili ang ipagmalaki. Nako, makikita lang tayo ng hindi magkakagusto sa atin. Away ang kalalabasan. Kaya Ebanghelyo ang ating ipagmalaki. Makikita ang ating teksto sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16 at 17. Inaanyayahan ko kayong tumayo sa pagbasa ng ating teksto, sabay-sabay natin basahin. Roma, Kapitulo 1, versikulo 16 at 17, handa, basa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sa 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia. Tayo muna magmanalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kapangyarihan ng mga salita ng kaligtasan. Nawa patuloy maihag at maipagmalaki at upang marami pa ang makarinig at matunghayan ang kahalagahan ng Ebanghelyo sa ikaliligtas sa kapahamakan. Salamat kayo nawa ang kumilo sa aming kaligitnaan upang magbigay kaluguran kami sa iyong puso. Nananalig po kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at katotohanan. Pangunahan ninyo ang inyong lingkod sa paghahayag ng Ebanghelyo. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Excuse me po. Ano pa? Sa panahon ngayon, ano po? Ipinagmamalaki ang Ebanghelyo. Sa panahon ngayon, na ang mundo ay mabilis magbago, marami ang ipinagmamalaki. Ang kanilang titulo, ano po? Titulo, estado sa buhay o tagumpay. O kaya naman yung bago ngayon, yung mga likes sa social media, ano po? At share. Kung gaano nakadami. Yun ang mga pinagmamalaki. Ngunit kakaunti naghayagan, ipinagmamalaki ang Ebanghelyo, ano po? Ni Jesucristo. Kakaunti. Marahil dahil ito ay kinukutya, tinatanggihan, o hindi nauunawaan ng mundo. Ngunit para kay Pablo, ang Ebanghelyo ay hindi kahihiyan, kundi karangalan. Sapagkat dito, nahayag ang kapangyarihan at katwiran ng Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan. Sa ating teksto, ano po? Hindi kinahiya ni Pablo ang Ebanghelyo ni Kristo. Mayroon tayo dalawang pangunahing punto. Ang ating unang bahagi, ang mga katangian ng Ebanghelyo. Ang mga katangian ng Ebanghelyo. Bago natin ipagmalaki ang Ebanghelyo, kailangan muna natin maunawaan kung ano ito. Ano po? At kung bakit ito mahalaga. Ang ating teksto ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan ng kalikasan at layunin ng Ebanghelyo. Kapag nakita natin ang tunay nitong halaga, kusang mawawala ang hiya at papalitan ng tapang at pagtataga. Ayon nga sa ating teksto, ano po?
Ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Ayon sa verse 16, ano po? Kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi sinabi ni Pablo ng Ebanghelyo ay payo o filosofiya, kundi kapangyarihan. Ibig sabihin, may kakayahan itong baguhin ang buhay natin mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang ipinagmamalaki ni Pablo ay hindi sarili niyang kakayahan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil ito ay para sa kaligtasan ng ninuman. Una ang mga Hudyo at pagkatapos ay ang mga Hintil. Ayon sa ating teksto pa rin sa verse 16, ano po? Ipinapakita nito na ang Ebanghelyo ay walang kinikilingan lahi o antas ng buhay. Una, ang Hudyo ay tumutukoy sa kaayusan ng kasaysayan, hindi sa halaga ng tao. Ang parehong Hudyo at Hintil ay nangangailangan ng iisang tagapagligtas. Opo, dahil ito ay para sa kaligtasan ng ninuman na mananampalataya. Ngayon pa rin sa ating teksto, sa verse 16. Ang kaligtasan ay hindi automatiko, ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, hindi ito pakikinabangan ng taong ayaw maniwala. Kaya ang Ebanghelyo ay paanyaya, hindi pamimilit. Kaya dito ipinahayag ang katwiran ng Diyos, katwiran na mula sa pananampalataya at hanggang sa pananampalataya, ayon sa ating teksto sa verse 17, Ang katwiran ng Diyos ay hindi lamang kanyang kabanalan, kundi ang kanyang paraan ng pag-aari ng makasalanan. Sa Ebanghelyo, makikita kung paano mananatiling matuwid ang Diyos habang inililigtas ang nagkasala. Ito'y katwiran tinatanggap at hindi kinikita. Ito ay base sa nasusulat na ang sinuman matuwid dahil sa pananampalataya ay mabubuhay, ayon pa rin sa ating teksto sa verse 17. Ito ay nagpapakita na mula simula hanggang wakas, ang buhay Kristiyano ay nakasalalay sa pananampalataya. Hindi lamang sa simula ng kaligtasan, kundi pati sa araw-araw na pamumuhay. Ang Ebanghelyo ang pundasyon ng ating buhay espiritual. Kung kaya manampalataya tayo sa Ebanghelyo para sa kaligtasan. Ito ang kapangyarihan o paraan ng Diyos sa atin ikaliligtas. Ano ang Ebanghelyo? Ito ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo ayon sa kasulatan sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 3 at 4. Sabi nga dito sa 1 Korinto,
Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa atin mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sa 4, at siya ay inilibing at siya ay muling na binuhay na ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita ni Kristo. Ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin mga kasalanan. Ito ang sentro ng mensahe ng kaligtasan. Kapag binago o dinagdagan ito, mawawala ang tunay na Ebanghelyo. Kaya sabi nga ni Pastor sa atin nakaraan linggo na ating pinag-aralan, bawal ang dagdag bawas. Kaya dahil ito lamang ang katanging paraan, ito lamang ang tanging paraan para maligtas. Wala pong iba. Ayon nga sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." O si Kristo lamang po ang daanan po. Ang sabi pa sa Gawa Kapitulo 4, versikulo 12, "At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas." Wala po. Si Kristo lamang, walang iba. Excuse me po. Ipinapakita ng mga talatang ito na walang shortcut o alternatibong daan patungo sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay eksklusibo, ngunit bukas sa lahat. Kaya ang kaligtasan ay regalo, hindi gantimpala. Ang mabubuting gawa ay bunga, hindi batayan ng kaligtasan. Kaya't ang Ebanghelyo ay dapat ipahayag ng dalisay, walang dagdag na kondisyon sa tao. Kaya wag dadagdagan ang Ebanghelyo. Ituon natin ang mga tao hindi sa anumang bagay tulad ng ating magagandang salita o kaalaman, kundi sa Ebanghelyo lamang. Tulad ng sinabi ni Fred Malone, sa Tagalog, ang makasalanan ay hindi naaakay ng talino o galing sa salita, kundi ng Ebanghelyo mismo. Ang gawain natin ay ituro si Kristo, ang Biblia. Hindi ipakita ang sarili kaalaman. Ang kapangyarihan ay nasa mensahe, hindi sa mensahero. Dahil ang Ebanghelyo ay para sa lahat at walang pinipili. Para sa lahat, simula sa Hudyo hanggang sa Hintil. Sakop na ang lahat ng tao. Hindi ibig sabihin mas mahalaga ang mga Hudyo kaysa Hintil, kundi ukol sa pagkakasunod-sunod lamang. Ito ang ginawa ni Kristo ayon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 11, sabi dito,
Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayun po. Siya'y tinanggihan. At ang utos ng Diyos sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 8, dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria. At hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Ang Ebanghelyo ay nagsimula sa Israel at lumawak sa buong mundo. Ang layunin ng Diyos ay hindi pumili ng iilan lamang, kundi abutin ang lahat. Kaya walang taong hindi karapat-dapat sa Ebanghelyo. Lahat karapat-dapat, walang pinipili. Dahil para sa lahat, ito ay maaari at dapat pakinabangan ni numan. Gaano man kabuti o gaano man kasama. Kahit gaanong kasama, ay maaring maligtas. Walang kasong hindi magagamot sa ilalim ng Ebanghelyo. Ang sinuman makasalanan ay maaring gumaling kung siya ay lalapit lamang kay Kristo. Ayon kay G.C. Riley, ano po? Kaya ang Ebanghelyo ay dapat magbunga ng pananampalataya. Ito ay para sa lahat na mananampalataya. Ayon para sa verse 16, ano po? Sa ating teksto. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ito yung sinabi sa ating teksto, ano po, sa 16 at 17. Ito ay nangangahulugan, nagsimula ang buhay Kristiyano sa pananampalataya at nagpatuloy sa pananampalataya. Walang bahagi ng buhay espiritual na hiwalay sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ay hindi lamang panimula, kundi panghabang buhay na lakas. Kaya at dapat may hamon, na tumugon. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang impormasyon, kundi panawagan sa mga tao. Ang bawat nakarinig ay kailangan magpasya. Kailangan tanggapin o tanggihan si Kristo. Ang tunay na pangangaral ng Ebanghelyo ay laging humihiling ng tugon ng pananampalataya. Ang ating pangalawang bahagi, ang dapat natin gawin sa Ebanghelyo. Ang dapat natin gawin sa Ebanghelyo. Ano po? Ano ang ating pananagutan dito? Ang tamang pagkaunawa ay dapat magbunga ng tamang aksyon. Ang Ebanghelyong ipinagmamalaki ay Ebanghelyong ibinabahagi. Hindi itinatago. Pag kaya itago, hindi natin may pagmamalakyan. Dapat ibahagi. Ayon nga sa ating teksto, ano po? Hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo ayon sa verse 16. Ang pahayag ni Pablo ay isang matibay na paninindigan sa gitna ng pag-uusig at kahiyaan sa ng cross. Pinili niyang ipagmalaki ang Ebanghelyo. Ito ay hamon sa atin kung kanino tayo mas natatakot, sa tao
o sa Diyos. Kaya ibahagi natin at huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Bakit ikakahiya ang ibang pinakamagandang balita? Ano po? Natural na ikahiya ang masama. Ngunit ang Ebanghelyo ay pag-ibig ng Diyos. Ito ang tanging paraan ng kaligtasan. Bakit ito itatago? Ang hiya sa Ebanghelyo ay tanda ng maling pagpapahalaga. Kung nasa puso, kusang ipagmalaki. Kung mahal natin ang isang tao, ikakahiya ba o itatago? Hindi natin siya ikakahiya at itatago. Siya ay atin ipinagmamalaki. Hindi po ba? Ganon din ang Ebanghelyo. Kung tunay na nasa puso, kusa itong lalabas sa bibig at buhay. Kaya, matakot tayong ikahiya ang Ebanghelyo. Kung ikakahiya natin si Kristo at ang kanyang mga salita, ikakahiya rin niya tayo. Ayon nga sa Marcos Kapitulo 8, versikulo 38, sabi nga, sapagkat ang sinuman magkahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito, na mga ngalunya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, na kasama ng mga banal na anghel. Ayon sa Marcos 8:38, ano po? Kung kaya dapat natin ibahagi sa iba. Malinaw po ang babala ni Jesus, ano po? Ang ikahihiya siya ngayon ay ikahihiya niya sa hinaharap. Kaya ang pagpapatotoo ay hindi optional, kundi pananagutan. Ang Ebanghelyo ay dapat naririnig, dapat nakikita at nadadama sa atin. At dapat tugma ang buhay at patotoo. Madalas ang tunay na hiya ay hindi ang Ebanghelyo, kundi ang ating pamumuhay. Salungat o liko sa Ebanghelyo. Kapag salungat ang buhay sa mensahe, natatakot tayong magsalita. Kapag magsalita tayo, makikitaan tayo ng butas, upo na. Kaya't palaala ni Susana Wesley, ano po? Sabi nga, may dalawang dapat gawin sa Ebanghelyo. Paniwalaan ito at isabuhay ito. Kaya dapat magbago para tugma ang pagpapatotoo sa Ebanghelyo at patotoo ng buhay. Bilang panghuli, ang Ebanghelyo ay hindi lamang mensahe, mensaheng pinaniniwalaan. Ito ay katotohanan dapat ipagmalaki. Kung ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin, bakit tayo mananahimik? Ang pananahimik ay hindi kailanman naging patunay ng pananampalataya, kundi kadalasan tanda ng takot. Kaya gaya ni Pablo, piliin natin, huwag ikahiya ang Ebanghelyo. Ipagmalaki natin ito sa salita at sa
pamumuhay. Bilang hamon, ipagmalaki natin ang Ebanghelyo. Naway makita ng mundo, na ang Ebanghelyo ay hindi lamang atin pinaniniwalaan. Ito ay atin ipinagmamalaki. Magandang gabi. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at kapangyarihan ng mga salita. Naway ibahagi at ipagmalaki ang Ebanghelyo sa mga taong wala pang Kristo sa puso upang madama ang kabutihan ng pagliligtas ng Panginoon. Tulungan po ninyo kaming may tugma ang pagpapatotoo sa Ebanghelyo at patotoo ng aming buhay. Salamat po. Kayo nawa ang kumilos sa aming puso upang mangibabaw ang kagalakan sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Naway bigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkakalob sa aming araw-araw. Salamat sa kalakasan na aming paghahanap buhay. Nawa sa aming pagkakalob, samahan mo kami, hipuin mo ang aming puso na magbigay na may kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa natapos namin pagkakaloob. Naway patuloy niyo kami pagpalain upang kami makapagbigay sa aming mga bahagi, sa aming mga tinatangkilik. Ang salaping ito ay naway magamit sa pagpapalaganap sa paghahayo at pagngangaral ng iyong mga banal na salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat sa papong awitin, Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan tataniyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan tataniyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay
Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga pagpapalang tinatamasa ng aming kaluluwa. Naway sumagana at mag-alab kami sa paghimok na manampalataya ang mga nakikinig. At patuloy ibahagi at ipagmalaki ang Ebanghelyo sa salita at sa aming pamumuhay. Nawa puspusin kami ng inyong kaluwalhatian sa pagpapatotoo ng kaligtasan. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi ng gawain. Nawa ang biyaya ng Panginoon sumagana sa ating puso. Ang aming mga samot dalangin kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.